matayog, matarik, masukal, madulas at nakakahingal. Yan ang 5 salitang sasalubong kapag sinubukan mong hamunin ang bundok na Kilingan, ang pinakamataas na tugatog sa lungsod ng Calbayog. Huwag na huwag kukurap at samahan mo ako sa ating lakbayin. Hello and what is up guys? I am Sir Jen. At bukod sa pagtuturo, ito ang isa sa mga hilig kong gawin. Ang gumala at gumala at gumala. I feel more alive whenever I'm outside. Well, basically, I want to maximize the time that I have. Gusto kong masubukan ang lahat ng bagay na pwedeng subukan. Dahil alam ko na limitado lang ang oras ko sa mundo. That is why I am grateful to God for allowing me to do the things that I love doing and giving me strength na gawin ang mga bagay-bagay. And guys, I want you to be part of my journey. Sumama kayo sa adventures ko. And together, I know, makakamit din natin ang tagumpay. Yo, and what is up guys? Napakadilim na umaga. Oras natin ay 5:20 in the morning. Hindi pa man lubusang sumisilip ang haring araw, ang ating diwa ay gising na. Hindi maitago ang ating pananabik nang nagtipon ang mga hikers mula sa iba't ibang dako ng Calbayog upang akyatin ang bundok na Kilingan na siyang pinakamataas na bundok sa lungsod. Nagsimula ang ating araw sa paglalakbay patungo sa Barangay Manuel Baral. May daang tahimik, may alikabok sa hangin. Bit-bit ang tanong na di kailangang sagutin. Bawat liko'y kwento, bawat hakbang ay tanda. Unti-unting nawawala ang bigat na dala. Sa dulo ng kalsada, hindi pala wakas. May pintong bumubukas sa likod ng paglakad. Sa dulo ng kalsada, sarili na tagpuan. Hindi sa pagdating, kundi sa pinagdaanan. So guys, nandito na tayo sa Barangay Manuel Baral. And dito yung start ng ating hike. So I don't know, baka magkakaroon ng brief orientation. Tapos syempre, prayer. So guys, may kasama tayong mga researchers from UEP. Wow! Research kayo ah. Titignan natin. Not ready for this. 4 hours daw, guys. 4 hours. Hi kasama. Ay, mga kadzini. Upon arriving guys dito sa Barangay Manuel Baral, kung planin nyong umakyat ng Mount Nakilingan, need nyo munang mag-logbook. So nagla-logbook muna tayo para may account sa lahat ng aakyat sa bundok. Sa dulo ng kalsada, hindi pala wakas. May pintong bumubukas sa likod ng paglakad. Sa dulo ng kalsada, sarili na tagpuan. Hindi sa pagdating, kundi sa pinagdaanan. Different individuals without knowing anyone. Char. Hi guys, so I met a friend out of nowhere. Here she is. Ta-da! Hi. So I will tell you this. Si Mom, she's a known ultra marathoner. Tignan nyo. Oh, goddamn. So sexy. And Mom, can you tell me more? Interview ni. Hindi, para makita ka sa vlog.
You encourage, to encourage girl power. Oh, Run lang, run with your own pace. oh, No matter diba? how slow, basta run lang. Oh, just keep moving. Diba, Garaw? Push. Oh. No matter what you do, even if you feel stuck, just keep moving. Yan. Quote of the day, keep moving, keep pushing. Don't let yourself be stuck on your current situation. Correct? Because if you do, that's where the what if comes. Yan na, nagkakaroon nga ng mga regrets. Kasi you were not able to move on from your decisions in life. Nagsusura-sobra la S akong pagyakan, kaya siya ba yun mga fully paid non-brace? Diba? Oo, S. Yes, okay. We are the representative of the City Veterinary Office. Wow. Actually, sumama kami sa hike nito dahil meron tayong purpose, no? Una, ma-experience natin kung paano pumunta sa bundok, paano yung terrain ng hiking. Then, bilang paggalang sa ating inang kalikasan, meron kaming dalang cuttings para pagdating natin doon sa bundok, mag-iwan tayo ng bakas, magtatanim tayo ng puno. Wow. So meron tayong mga cuttings na dala. So para ma-conserve natin ang ating mga Philippine native trees and to protect our biodiversity. So Simula na ng akyat dito, guys. Matarik ang daan sa harapan, hangin ay tila humahadlang. Bawat hakbang, mabigat man, patuloy pa ring lumalaban. Kapag pagod ang mga paa, puso ang siyang gumagabay. Isa pang hakbang, wag bibitaw, kahit ang daan ay di matanaw. Sa bawat hirap, sa bawat sugat, lakas ng loob ay lalong sumisikat. Isa pang hakbang, tuloy lang tayo, kasabay ng hangin at tibok ng puso. Hindi ang dulo ang aking tangan, kundi ang tapang sa bawat daanan. Sa hike dito, guys, sa Mount Nakilingan, etong areang to talaga ang nakakapagod. Yung Stairway to Heaven. Hi everyone! So, habang kami dito ay naghihirap, tada! Tada! Okay, so, Kaya. kakayanin kasi wala kaming choice. For the sake of no choice. Kaya? Okay. Ayan, dito kami done. Oh, one step at a time. So, ganito kasi yan. In every situation, you see it as an opportunity to grow. Okay. Yan. 3. Hold my hand. Hey! Tingnan mo lang kung saan ako apak. Okay. Okay. So, takeaways. Diba? In every hardship, you see it as an opportunity to grow. And, if ikay naghihirap, hindi man lang ikaw yung naghihirap, madami kayo. Yan yung tamang mindset. Wow. Inhale. Exhale. So, in every situation, you must be prepared.
Because if you fail to prepare, you're gonna suffer. Diba? But, you can do it. Hi guys! Ano nangyari? Hindi, ganito lang yan ah. Shaky na yung leg. Hinilik sila dun. In every step, inhale. Exhale. Ready? Tara! Kaya yan! Kaya nyo yan guys! Promise! Kaya yan! Okay, I'm here to boost them up. Go, sir! Yan. Pag mag-step ka mo mga ma'am, hinay-nila, shock. See? Pag ganitong situation, darating talaga sa point of realization, you have no choice but to go. Kasi wala ka namang choice. Right? Yan. We're entering the eyes of the dragon. So guys, ayon kay Sir Jason, ito daw ay isang uri ng stingless bee. Wow. May honey ka pa siya? Ka-amazing. Eco-culture niyan sigad sini sir. Culture natin. Mount Nakilingan is a very good site for beekeeping. Okay, sa loob siyang protected area. So napakaraming bubuyog pala dito guys. I'm very happy. Nakakita ako ng isang klase ng bee na native dito sa atin sa Samar. Tetragonula libiceps or tinatawag na mungo. So guys, while nag-hike tayo, may bumigay. Ito. Oh, look at that. It's broke. Sandugo, ano na? So yan guys, yan ay tuyukan tibig. At according kay sir, ang mga tuyukan or tibig ay considered to be a keystone species, meaning marami po nakadepending mga wildlife species or animals sa kagubatan sa kanya. Once na ma-eliminate siya sa ecosystem, posible ang ecosystem mag-breakdown. Ang ibig lang sabihin, wag nating tanggalin or gawing panggatong yung mga ganyang kahoy kasi sayang naman, marami silang ginagampanan. Sila yung parang food source, ika nga, at habitat na din. in short guys, wag na wag magputol. No to illegal logging and poaching of course. Napakaganda rin na marami tayong professional na nakakasama sapagkat marami tayong natututunan mula sa kanila. Etong punong to. Ito ay ang Pterocarpus indicus o mas kilala sa tawag na Nara tree. Ayan o. Ang Nara ay ang national tree ng Philippines. Ha? So, Matanglawi. So, talagang dapat na pangalagaan, ingatan ng ating kalikasan. Sapagkat nakakasalalay dito ang biodiversity. Kahit ng pamumuhay natin sa syudad, guys, nakasalalay din tayo sa kagubatan. Kasi, eto talaga ang mabisang flood control. Pinakamabisang flood control na hindi ka na magbabayad ng milyon-milyon o bilyon-bilyon. Kailangan na lang ay ingatan at pangalagaan. So guys, dito sa Mount Nakilingan, dati daw may salag ng kalaw doon sa may tuktok. Yung kalaw ay malaking ibon na malaki rin yung tuka. Parang tukan. So heto yung picture niya oh. Yan yung kalaw. So, mag-vlog-vlog kita na to those who want to join this fulfilling suffering, we encourage you to try.
at least once in a while. Diba? For a change. If you're bored, go hike. Diba? Pamaol is temporary. Pamaol is tomorrow. You just say, okay. It is hard. It is challenging, but it is fulfilling. Ako lang na mag-vlog. Just bear with my face for now. For the sake nga may pan-vlog si Sir Genesis. This is kapoy, guys. I cannot fathom how a vlogger do this. You walk and you talk at the same time. I can only do one at a time. Diba? Fun fact. If you know a person who cannot handle multitasking, then that person is loyal. Keep that in mind. Hindi niya kaya maraming kinakausap, hindi niya kaya maraming inuuto, syempre, diba? So, if you're looking, find a person na hindi kaya mag-multitask. Okay? That's your ate advice. That's your ate advice for the day. Guys, tignan niyo naman yung inaakit namin. Oh. Guys, serut-serut gitu ya nak. Tignan niyo naman yung dinadaanan natin. Mga sapa, maraming mga bato, medyo masakit sa paa. Pero ganun talaga pag umaakyat. Oh? Dahil sa pagod at init sa katawan, tayo ay nagbabad sa tubig upang panandali ang maibsan ang ating kapaglanan. So guys, magpapalamig tayo habang may tubig pa. Kasi malayo pa yung next na water source. Everything is great. Wow! Oh, it's my first time. Umuli lang ba yun? May klase ba yan kami? Oh, may klase ka? Ma'am, absent po yung student nyo. Yeah, told you. It's refreshing. Hi guys. So, update on our suffering on our 409 above sea level. 400 to go. We're halfway through. It is kapoy. Alam nyo guys, ganitong may hirap na kalagayan. It measures you as yourself. Diba, Beshi? Yes. Oh. Ako mo kung sino ka. Ano yun? Ilang beses daw next slide? Part is one. Because there are times na, ta naman. Ata! There are times na masasabi mong,
walang tutulong sa'yo. Pumasok ka, alamin mo kung paano lumabas at mag-survive. Diba? For you to be able to be strong in life, in reality. Diba? Yes, there are others to help you, but at the end of the day, it's gonna be you and yourself who's gonna push you out from your suffering. Right? Correct. Try to imagine, andito kayo. Dito kayo. You have to walk this path, this trail papuntang school. What if buntis mother mo? Girl, may makatulid eh. Di ba? Tapos, yung mga nasa city nagre-reklamo pa. See? Be grateful. Because you'll never know the situation of others. Diba? Ta! Sa bawat hakbang paitaas, ramdam na ang bigat ng bawat paghinga. Sakit ng mga namamanhid na mga binti, dulot sa matinding pagsubok. Ngunit hindi pwedeng huminto o sumuko dahil bitbit natin ang adhikaing ipahayag ang yaman ng ating kalikasan at proteksyon ng biodiversity. Alam nating hindi biro ang tatahaking landas mula sa matarik na ahon at pabago-bagong panahon hanggang sa mas malaking hamon, ang pagpapasiklab ng kamalayan sa puso ng mga tao. Subalit sa likod ng mga hamon, tayo ay patuloy na mamumundok ng may layunin. Hindi tayo hihinto sa pag-akyat at pagsasalita hanggat hindi natitiyak ang kaligtasan ng bawat anyo at buhay sa ating kagubatan. Dahil ang laban para sa biodiversity ay laban para sa sarili nating kinabukasan. Wait la. Naka-video ka, mama. Paalala. Okay pa ba tayo? Sa kagubatan, di ka nag-iisa. Kasama mo ang hangin, tuparin ang iyong dalangin. Sa kabundukan, makikita ang lakas. Lupang iangat ka, susubok sa lakas. Ihanda ang iyong sarili, kagubatan ang siyang saksi. Huminga at lampasan ang pagsubok. Huwag magpapatalo sa pagod. Kay ganda ng mundo, paraiso sa lupa. Nagniningning ang iyong kaliktan. Kay ganda ng kabundukan, ang sarap mabuhay sa piling mo. Puso ko'y mananahan. Sa kagubatan, di ka nag-iisa. Kasama mo ang hangin, tuparin ang iyong dalangin. Ihanda ang iyong sarili, kagubatan ang siyang saksi. Huminga at lampasan ang pagsubok. Huwag magpapatalo sa pagod. And guys, we are now on the peak of Mount Nakilingan. This is our revenge hike. Look at this, guys. Napakaangas. Guys, look at this. Unti-unti na tayong tinatakpan ng kaulapan dito sa Mount Nakilingan. Yan, no? Wow, napakaangas. Hi! Hi. Ngaon. Naon. How's the feeling? Kira? The feeling is mutual. No pamaol yet. Tomorrow. Tomorrow. Walang absent. Walang absent.
From what officer? DepEd. Oh, taga DepEd. Mula dito sa Mount Nakilingan, dayon kamo sa Kalbayog! Kay ganda ng mundo, paraiso sa lupa, nagniningning ang iyong kaligtan. Kay ganda ng kabundukan, ang sarap mabuhay sa piling mo. Puso ko'y mananahan. Sa kagubatan, di ka nag-iisa. Kasama mo ang hangin, tuparin ang iyong dalangin. Ihanda ang iyong sarili, kagubatan ang siyang saksi. Huminga at lampasan ang pagsubok, huwag magpapatalo sa pagod.